Tinatanggihan ng crush kong 3 taon. Ang aking mga magulang ay naghulog ng isang bomba. Ako hindi naka-arrange marriage. Katulad ko noon patungo sa pagkuha ng sertipiko ng kasal sa isang araw, may na-realize ako. Ang babae na ako ay pinangarap mula pagkabata walang iba kundi ang pinakasikat na Yellow Reyna Sr. Sa aking paaralan. Sarap Frost. At ngayon ay naging akin na talaga siya asawa. Bumangon ka na dyan. Gaano katagal naglalaro ka ba kagabi? Ako pinaikit ko ang mata ko at binawi ang mga pabalat. Nanay, tatay, ano ba kayo ginagawa? Bakasyon na sa wakas. Bakit hindi pwede pinatulog mo lang ako? Ikaw ba talaga tanga o naglalaro lang? Ngayon ay ang araw na irehistro mo ang iyong kasal. Aking nanay, Helen, snap sa akin na malinaw inis. Napadilat ako kaagad. Halos tumalon ako palabas kama. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ako ay maghahanda na agad. Dati kaya ko pang isuot ang pantalon ko. I bolted papunta sa pinto ng kwarto ko. Sa sandaling ako lumabas sa hallway, mukha ko nagyelo. May nakita akong babae na nakaupo sala agad. Ang batang babae sa nakatingin kaagad sa sala ako. Isang bahagyang pamumula ang bomb alot sa kanya mga pisngi. Ako, sorry, wala akong kakilala ay dito sa labas. Pagkatapos kong isigayon dumiretso sa banyo. Ako parang isang ganap na tulala. Gusto ko iuntog ko ang ulo ko sa pader at pumatay ang six-pack abs ko. Na tinatanggap may ginagawa pa rin. At ngayon gagawin niya nakita sila. Samantala, nakaupo sa sala, namula ang mukha ni Sarapina medyo namula. Ang kanyang build ay hindi masyadong masama, naisip niya. Ang mga sulok niya ang bibig ay kumaibat paitaas sa isang mahina, hindi sinasadyang ngiti. Tapos na akong kumuha mabilis na handa. Matapos magpalit sa tamang damit, nag-walk out ako. Humakbang ako papunta sa sala. Tayong dalawa lang nagkatitigan. Walang sinabi sa amin isang salita. Pagkatapos ng mahabang sandali, ako ang unang bumasag sa awkward na katahimikan. Hi, ako si Luke. Nakatingin sa makapigil hiningang magandang babae sa harap ko. Ang aking puso hindi titigil sa karera. Siya ay tiyak mas stunning sa personal kaysa sa kanya mga larawan. Magalang na tango si Sarapina. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, let's go. Pumunta saan? Naguguluhang tanong ko. Sarapina naka-arko ang perpektong kilay. Para makuha ang ating sertipiko ng kasal. Ang tono niya hindi kapani-pani walang casual. Na parang ikakasal ay isang maliit na gawain lamang. Aking medyo naging kakaiba ang ekspresyon. Teka, so ito ay para sa tunay. Kailangan ko bang dalhin kahit ano? Medyo nakaramdam ako nalulula. Cool na sagot ni Sarapina. Dalhin mo lang ang sarili mo, pati iyong ID at sertipiko ng kapanganakan. Hihintayin kita sa baba. Huwag mo akong hintayin ng matagal, at baka gusto mong magbago sa isang puting kamiseta. With that, tumayo siya at nag-walk out muna. Iniwan niya akong nakatayo doon tuluyang nawala. Sa lalong madaling panahon umalis si Sarapina. Ang mga magulang ko, sina Helen at si Mark, agad na lumabas mula sa kwarto. Bago pa ako makapag-react, ang dalawa sa kanila ang nagtulak ng ID ko. Kapanganakan sertipiko at isang puting kamisete sa aking mga kamay. Nang makita ako ni Sarapina na dumating pababa, bakas ng ngiti sa wakas kumandat sa kanyang mukha. Tumingin siya ako at saglit na natigilan. Siya hindi niya inaasahan na magiging ganito siya, sobrang gwapo. Naghintay ka ba ng matagal? Medyo kanina lang. I was just trying to be magalang.
I didn't expect her to actually sumang-ayon na ako ay natagalan. Paano tayo papunta doon? Dapat ba akong tumawag ng Uber? Tanong ko. Iniba ang usapan. Mayroon akong isang sasakyan. Ako na ang magdadrive. Tapos inakay ako ni Sarapina patungo sa isang puting Mercedes-Benz. Ikaw ba, napipilitan ka ba dito? Hindi ko mapigilan ngunit magtanong. Nagawa na ito sa aking ulo. Kung napipilitan siya, kaya namin magpanggap na lang magpapakasal sa ngayon. Karaniwang gagamitin lang namin ang lisensya bilang isang dahilan para mawala ang ating mga magulang sa atin bumalik at pagkatapos ay humanap ng dahilan sa ibang pagkakataon sabihing hindi natuloy. Si Sarapina noon bahagyang binawi. Siya ay malinaw na hindi expected na magtatanong ako ng ganyan. Nakikita mo ba ang katahimikan niya? I assumed ako tama. Ikaw din ha. Wala pa kami graduate na at ikakasal na kami. Hindi ko alam kung ano ang mga magulang namin iniisip. Paano ito? Humanap tayo ng paraan para lang magpanggap na kasal tayo. Kapihina. Hayaan ang isang banayad. Halos hindi mahahalata nang itihawakan ang kanyang labi. Magpapanggap na may asawa. Ano ang ibig sabihin nito? Paliwanag ko. Kung ako huwag kang magpakasal, pupunta ang mga magulang ko para putulin ang allowance ko. Ayoko gugulin ang natitirang bahagi ng pamumuhay sa kolehiyo tulad ng itinaboy. Napakurap si Sarapina. Siya magagandang mata, isang mapaglarong kislap lumilitaw sa kanyang titig. Kung ano yun gusto mo, pagkatapos ay kumuha tayo ng lisensya. Nakahinga ako ng maluwag. Sige, tara na. Bumalik ang mukha ni Sarapina sa neutral na pagpapahayag. Wala akong lisensya. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Kung gayon, paano napunta dito ang sasakyang ito? Ako tumawag ng valet service kanina, tapos tinawag ulit sila. Wala na akong pera. Ako binigyan siya ng isang tingin ng purong hindi makapaniwala. Ikaw ay nagmamaneho ng isang Mercedes at ikaw ay telang misira ka na. Sarapina parang alam na alam ko kung ano ako iniisip. Mahinahon niyang paliwanag. Akin ito sa sakyan ni tatay. Nakaramdam ako ng galit sa kanya, sinasadyang gawin ito. Tapos anong gawin ginagawa natin? Wala rin akong lisensya. Ako katatapos lang ng learner's permit test ko. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Sarapina. Naghahanap, parang pinaghandaan niya ng husto ito. Ayos lang. Dinala ko yung electric ko scooter bilang backup. Lumabas kaming dalawa ang sasakyan. Inakay ako ni Sarapina papunta sa pink electric scooter. Ito na. Magmaneho ka. Nag-alinlangan ako. Pink na scooter. Ito ay tough guy pink if ever nakita ko. Well, pink o hindi, wala akong masyadong choice. At least naka-helmet ako. Pero nang makita ko ang kulay ng helmet, ako nakakunot ang noo. Bakit kulay pink ang helmet masyadong? Sinaman ako ng tingin ni Sarapina. Ako ay isang babae. Hindi ba normal na bumili ako pink na bagay? Hinuhusgahan mo ba ako? Kumaway ako ang aking mga kamay nang walang pag-aalinlangan. Hindi. Paano hinuhusgahan kita? Mahilig talaga ako sa pink. Kuminsa. Isinuot ko ang helmet. Teka, ayaw mo may helmet ka diba? Sinong may sabing ayaw ko? Mula sa kompartimento sa ilalim ng scooter upuan, naglabas si Sarapina ng isa pang pink helmet. Tulungan mo akong ilagay ito. Hindi ko alam paano. Hindi ka marunong magsuot ng helmet. Saka paano ka kadalasang sumasakay bagay na ito? Kahit ano, I decided na lang tulungan mo siya. Yumuko ako para tulungan siya secure ang helmet. Nagtama ang aming mga mata.
Naghahanap sa kanyang magandang mukha sa malapitan, kaya ko ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Nakatitig sa kanyang mga tampok, isang kakaibang alon ng namuo ang emosyon sa puso ko. Niyugyug ko ang aking ulo, pinipilit ang aking sarili na huwag mag-overthink bagay. Ayan, nakabukas na. At parang may 2 tao sa isang scooter at 2 pink na helmet, umalis na kami. Hindi ko ginawa maglakas loob na magmaneho ng masyadong mabilis. Natatakot na mali masisira ang lahat. Ang scooter hindi nagkaroon ng luho ng isang kotse. Ngunit ito nagkaroon ng isang malaking kalamangan, ay higit pa intimate. Hindi ko man lang napapansin, nakapulupot ang mga kamay ni Sarapina sa aking baywang. Naramdaman ko ang lambot dinidiin sa likod ko. Sinabayan pa niyang mahina, eleganteng bango ng kanyang pabango. Hindi ko maiwasang mapatingin sa ibaba, may bahagyang nagsalubong ang mga kilay. 2 mga oras mamaya, sa labas ng Kasal Bureau. Nakatayong magkahawak ang isang lalaki at isang babae kani-kanilang mga sertipiko ng kasal. Tiningnan ko ang dokumentong nasa kamay ko, feeling ko nasa panaginip pa rin ako. Hindi ako makapaniwalang kasal na talaga ako, kahit na ito ay dapat na isang pekeng kasal. First time ko pa naman. Ako sumulyap kay Sarapina. Siya ay hindi kahit na nakatingin sa certificate. Sa halip, siya nakalagay lang sa bag niya. Ito parang walang ibig sabihin ang kasal sa kanya sa lahat. Siguraduhin panatilihin mo iyon safe, paalala ko sa kanya. Kakailanganin natin ito kung palagi kaming naghihiwalay. Si Sarapina ay hindi sagot. Sinabi lang niya, oras na para umalis pabalik. Nang makabalik kami sa aking pintuan, mabilis akong nagpaalam at pumasok sa loob. Pinagmasdan ni Sarapina ang aking pag-actress. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa isang ngumiti. Tulala. Saka siya naglakad pabalik ang Mercedes. Nagmunat ng kasal certificate. Napatitig sa litrato namin magkasama. Hindi niya maalis ang tingin ito. Isang pekeng kasal. Ang selyo ng gobyerno sa sinasabi nito kung hindi man. Isang bihirang mainit ngiti ang kumalat sa kanyang karaniwang malamig mukha. Muling sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos siya ay maingat nilagay sa kanya ang marriage certificate bag. Nagmaneho siya palayo sa isang Mercedes, iniwan ang eksena. Wala sa amin sinabi sa isang kaluluwa tungkol sa pagkuha ng sertipiko. Sa totoo lang hindi ako naglakas loob magsalita. Kahit na gawin ko, sino ang gagawin naniniwala talaga sa akin? Bukod, ito ay esensyal isang pekeng kasal. Kung ang mga tao nalaman ang tungkol dito sa ibang pagkakataon, maaaring sirain ang aking pagkakataong makahanap ng tunay partner. Higit sa lahat, ito ay masisira ang pagkakataon ng aking asawa na makahanap ng isang tao. Teka, bakit parang unhinged iyon? Nag-aalala sa paghahanap ng sarili kong asawa ibang lalaki. Well, fake lang siya asawa pa rin, kahit na ito ay mabuti kung ito ay totoo. Sa isip ko, hindi ko kaya help but keep replaying our intimate sandali mula kanina. Ganun siya napakaganda, may perpektong figura, at sobrang cold niya sa lahat. Siya tiyak na hindi magiging interesado sa lalaking katulad ko. Sa huli, nagpa siya akong pumasok sa Riverside University. Tungkol naman sa aking major, computer science ang pinili ko. Sa totoo lang, ang pagsasabi na pinili ko ito ay hindi lubos tama. Parang pinili ito ng tatay ko para sa akin. Nagsisimula ang paaralan sa isang mag-asawa ng mga araw. Medyo nababalisa ako. Bagong kapaligiran, bagong tao. Ako ay hindi sigurado kung makaka-adapt ako.
Ito ay hindi hanggang 2 araw bago magsimula ang semestre na nalaman kong may freshman pang grupong chat. Ngunit sa sandaling sumali ako doon grupo, napagtanto ko kung gaano ako kaliit talaga noon. Akala ko magkakaroon normal na tao doon, pero naiwan ako speechless ang pangalawang pagpasok ko. Ginagawa alam ng sino man kung pinapayagan ng paaralan para dahan. Dala ko ang Porsche ko. Ay may Starbucks ba sa campus? Kailangan ko ng isang tasa tuwing umaga. Kung hindi, ako literal na hindi maaaring gumana. Nakuha ko lang pabalik mula sa ibang bansa. Ay 15,000 sa isang buwan sapat na ba para sa mga gastusin sa pamumuhay? Ako ay maliit nag-aalala na hindi nito saklaw ang lahat. Ako hindi makapaniwalang nakatingin sa screen. Ay bawat freshman sa chat na ito ay show-off. Ako ay orihinal na nilayon upang tanungin ang grupo tungkol sa sitwasyon ng campus. Ngunit ako nag-alinlangan. Dapat pa ba akong magtanong dito? Habang pinagdedebatehan ko ito, an account na may ID Poseidon bigla nag-message sa grupo. Freshman na gusto alam tungkol sa paaralan, DM mo ako. Nagliwanag ang mata ko pataas. Sa wakas, isang normal na tao. Mabilis ako nagpadala ng friend request. Makalipas ang ilang sandali, tinanggap ni Poseidon ang hiling ko. Hi, nakatatanda. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan? Ano pangalan mo? Nanlamig ako nang makita ko ang sagot. Kailangan ko ba talagang ibigay ang pangalan ko para lang makakuha ng ilang impormasyon? Ako si Luke, a freshman sa Computer Science Departamento sa kabilang panig ng campus sa isang dorm. Ang ganda ng mata ni Seraphina nakaling at ang mga sulok ng kanyang bibig nakakulot. Sa wakas, nahanap na kita. Siya ay nagkukubli sa freshman chat na iyon para sa isang mahabang panahon. Iyon ay eksakto kung bakit siya nagkaroon. Tinanong muna ang kanyang pangalan. DS, iyon ang parehong departamento sa akin. Kawawa naman. Sayang naman. Bakit? Ang merkado ng trabaho para sa computer science ay hindi masyadong maganda sa ngayon. Ang graduation ay karaniwang nangangahulugan ng kawalan ng trabaho sa mga araw na ito. Brutal ang kompetisyon. Ito ay halos kasing soul-crushing bilang civil engineering. Biglang sumagi sa isip ko. Kung napakasama ng mga prospect, bakit a senior na tulad niya ang pumili nito? Seraphina tumahimik sandali. Tapos siya sumagot. Isang tiyuhin ang nagmungkahi sa akin pag-aralan ito. Kaya iminungkahi ko ang kanyang anak na mag-aral ito rin. Magandang galaw. Kung kailangan mo magduse sa pamamagitan nito, maaari ring gumawa. Pinagdadaanan din ito ng kanyang anak. Kung hindi magiging patas, di ba? Nag-chat kaming dalawa ng matagal. Ako may magandang impression sa kanya. Akala ko kasi si Poseidon ang nagsasalita. Magkano? Sa kalaunan ay magkakaroon ng benta pitch para sa isang campus phone card. Ngunit ito hindi nangyari. Salamat, tao. Doon ay hindi maraming mga tunay na disenteng tao tulad. Umalis ka. Nakatitig si Seraphina sa screen, walang imik. Ganoon ba? Kahit hindi mo kilala mo pa ako. Sinagot mo lahat ng akin mga tanong ng napakatyaga. At hindi mo ginawa kahit subukan mong ibenta sa akin ang isang campus SIM card. Oh, tama. Hoy, Junior. Gustong marinig tungkol sa aming mga campus data plan. Oo naman. Lagda bangon ako. Medyo nahiya ako. Pagkatapos lahat, malaki ang naitulong niya sa akin. Bukod, kailangan ko talaga ng bagong card. Napahagalpak ng tawa si Seraphina. Nakita ko ang message ko. Napaka-cute niya talaga. Hindi ba niya masasabing nagbibiro siya? Ako ay biro lang.
Naglalaro ka ba, senior? Anong klase? Nilalaro ko lahat. PC o mobile? Pareho. Favorite ko ang Call of Tungkulin. Bagaman ako ay isang 10 taong veterano. Ako maglaro din ng COD. Sumakay na tayo. Aking sorpresa. Ang antas ng kasanayan ni Poseidon ay sa totoo lang medyo mas mahusay kaysa sa akin. At isang dekada na akong naglalaro. Ikaw naglaro buong hapon at halos hindi nawala ay solong tugma. Kung hindi dahil sa pagkuha iniulat ng masyadong maraming beses at pagiging shadowban. Hindi ko sana siya pinayagan pumunta ka. Dude, nanloloko ka ba? Ikaw lang masama. Maging mabuti. Bakit hindi mo i-on iyong mic? Sira na. Kahit ano. Minsan nasa campus ako, ibibili kita ng hapunan sa ang dining hall. Hahawakan kita niyan. Sa dorm, isang babaeng nakapusod ang taas at higit sa karaniwan ang mga tingin ay bumalik. Nakita niya ang phone ni Serafina at ang malabong ngiti sa labi niya. Niya kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata, naghahanap ng kaina-hinala sa Serafina. Anong niningiti-ngiti mo? Naramdaman ni Maya na parang may mali. Ay Serafina talaga in a relationship. Parang imposible iyon. Hindi ba Sarah may no man rule? Kung hindi, bakit tinanggihan niya ang bawat solong lalaki na hinabol siya mula noong nagsimula siyang mag-aral? 3 taon na ang nakalipas. Siya ay kilala bilang ang Yellow Reyna ng Riverside University. Walang lalaki ay sapat na mabuti para sa kanya. Pati yung mga lalaki lahat ay itinuturing na campus heartthrobs. Hindi makalabas ng higit sa 3 salita sa kanya. Hindi ka talaga nag-iisip tungkol sa isang lalaki, ikaw ba? As if naman. Sarah, don't tell me may gusto ka talaga sa isang tao. Parang may iyak na si Maya. Pinalis ni Serafin ang ngiti sa kanyang mukha. Binigyan niya ito ng malamig na tingin. Nakikipag-date. Ikaw sa tingin ko gagawin ko yun. Napabuntong hininga si Maya nakahinga ng maluwag. Okay, mabuti. Alam ko ang campus goddess hindi maaaring magkaroon ng biglaan umibig. Umupo siya at kumuha ng higop ng tubig. Actually, ako na may asawa. Sarah, tumigil ka na sa pagbibiro. Maya nakatingin lang siya sa tubig na tapon sa pantalon niya. Pakiramdaman na pahiya. Maniwala ka sa gusto mo. Inilibot ni Serafina ang mga mata sa kanya. Maya tinawanan ito. Oo, sigurado. Naniniwala ako ikaw. Kasal na ang campus goddess namin. Basta tandaan mong imbitahan ako sa kasal kapistahan. Sinabi niya ito, ngunit syempre siya hindi naniwala ni isang salita. Ang numero 1 kagandahan sa Riverside, ang malamig na diyosa, ang Manhattan. Ang mga paglalarawang iyon ay hindi akma sa salitang kasal sa lahat. Tama. Sinong maniniwala dyan? Tanging isang maniniwala si Idiot. Nagbigay si Serafina na aawa si Mia at huminga ng mahina. Paumanhin, nauna ako sa iyo ng isang hakbang, may mahal na matalik na kaibigan. Sabi ko ayoko date, pero hindi ko sinabing hindi ako makakakuha may asawa. Nakatayo si Mia habang nakatingin tulala. Anong meron sa itsurang yan? Ginagawa mong parang ikaw seryoso talaga. Si Serafina ay hindi ipaliwanag. Ngumiti lang siya nang walang pakialam. Bakit lagi mong nilalaro yan anyway? Pakiramdam ko mga lalaki lang ang naglalaro niyan uri ng mga bagay-bagay. Tinuro ni Mia ang laptop niya screen, nagtatanong sa pagkalito. Obviously, para makipaglaro ako sa asawa ko. Mia idinala niya ang kanyang mga mata. Kung may asawa ka, tapos may anak ako. Sa araw ng paglipat, bilang habang naglalakad ako sa campus gate.
Nakita ko ang isang linya ng malaking asul mga payong na magkakaugnay. Nakaupo sa ilalim sila ang mga bumabati mula sa iba't ibang mga kagawaran. CS department dito. Ako narinig kong may tumatawag. Lumakad ako patungo sa tunog. May isang babae nakaupo sa desk na tumitingin sa listahan ng mga pangalan. Kinalagkad ko ang malita ko papunta sa kanila. Katatapos ko lang pagpaparehistro ng aking impormasyon sa pagpapatala. Nang maghahanap na sana ako ng operationman para ituro sa akin ang daan. Ang boses ng mga tao sa paligid ko bigla lumakas at nagkagulo. Hindi ba iyon ang diyosa ng campus? Ano ang ginagawa niya sa freshman reception desk? Sa likod ng registration area, may nakatayong tuktok tier beauty na may balat na kasing puti ng niebe. Nagniningning ng cool, eleganteng glow, na may bakas ang lamig sa kanyang magagandang mata. Nakatingin siya sa kaliwa't kanan na parang siya may hinahanap. Ano ang deal with the campus goddess? Siya ba naghahanap ng boyfriend? Hindi pwede. Siya sabi niya hindi siya nakikipag-date. Kahit siya ginawa, gagawin ng campus heartthrob tiyak na may pinakamahusay na pagbaril. Totoo. Malamang nandito lang siya maligayang pagdating sa mga bagong mag-aaral. I wonder kung alin maswerte ang freshman personal niyang binati. Halos ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Serafina Frost, kasama ang papasok na freshman. The moment I saw Serafina, memories of nag-flash ang shotgun wedding namin a month ago sa pamamagitan ng aking isip. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, hindi mapigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita ni Serafina ang taong siya hinahanap. Nakakunot ang kanyang noo, pinakinis agad. Ang lamig sa ang kanyang mga mata ay natunaw sa isang bagay na banayad. Sumilay ang mahinang ngiti sa kanyang mukha at siya agad na nagsimulang maglakad sa akin. Direksyon. Nanlamig ako. Nagplano lang ako upang manatili at manood ng drama. Ngunit ito ay naramdaman parang dumiretso siya sa akin. Habang nakatayo ako doon natulala, si Serafina naman nakarating na sa akin. Hindi mahanap ang iyong dorm, munting freshman. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang paraan. Binigyan ako ni Serafina ng matamis ngumiti. Ang ngiting iyon ay nagpatalsik sa aking puso matalo. Di ba pumayag tayo na magpanggap na lang tayo nagpakasal? Bulong ko sa kanya. Mapaglarong ngiti sa sulok ng labi ni Serafina. Oo, sa ngayon, ako dinadala ka sa dorm bilang senior mo. Bakit hindi mo ako tinatawag na senior? Saan ugali mo ba? Medyo nakaramdam ako ng awkward sa ilalim ng kanyang tingin. Salamat, senior. Kaya, maaari ihahatid mo na ako sa dorm. Serafina naka-arko ang isang kilay. Sabihin mo, senior. Ako gusto ko lang makaalis doon ng mabilis. Hindi ako sanay na maging sentro ng pansin ng napakaraming tao. Naramdaman ko parang lahat sila pinagchichismisan ako, kaya kailangan kong sumuko. Please, senior. Isang matamis na tawa ang binigay ni Serafina. Well, dahil nagtanong ka ng maayos, sa palagay ko pwede kitang ihatid sa dorm mo. Tapos siya hinayla ako at umalis na kami sa lugar. Pagdating sa residence hall, nagsalita si Serafina. Nasa building ka-3. Nagbigay ako ng tahimik na pagkilala. Ako ay sa tabi mismo. Nasa building 4 ako. Ako hindi nagtanong. Nagiging mabait ako sa'yo. Anong meron sa ugali? Serafina kunwaring inis. Hindi ako naglakas loob tumingin sa kanya. Higit sa lahat dahil sa tuwing ako ginawa, ang puso ko'y humampes sa aking dibdib. Paumanhin, Serafina sa wakas, Bim.
Iyon ay mas mabuti. Nasa iisang school kami ngayon. Kami dapat tumulong sa isa't isa. Sabi ng tatay ko ako para bantayan ka. Kung hindi, ako hindi man lang dito. Nag-click para sa akin. No wonder. Kung hindi, gagawin ko akala ko talaga gusto ako ni Senior Frost sa ilang kadahilanan. Isang kurap ng disappointment ang bumalat sa puso ko. Bahagyang naging pink ang mukha ni Seraphina. Please, busog na busog ka sa sarili mo. Anyway, magpalit tayo ng Instagram. Hindi namin ginawa gawin ito sa huling pagkakataon. Tinampal ang noo ko. Tama, tumingin ka sa akin. Ang gulo ko. Pagkatapos ikakasal noong nakaraan, hindi pa kami nagdagdag pa ng contact info ng isa't isa. Ay mag-asawa na walang paraan upang maabot ang bawat isa iba pa. Kahit na ang isang novelista ay hindi maglalakas loob magsulat ng isang bagay na katawa-tawa. Lahat tama, munting freshman. Kung meron anumang hindi mo maintindihan sa paaralan, tanungin mo lang ako. Nakuha ko na. Nga pala, senior, anong major mo? Computer agham. Katulad mo. Ako ay medyo nagulat. Oo, kaya, kung mayroon ka mga tanong, maaari kang laging lumapit sa akin. Ibibigay sa iyo ng senior mo ang lahat sagot, sabi ni Seraphina na may kaunting proud hug. Seeing her act so cute made day out na naman ako. Sino kaya naisip ang reyna ng yelo pabalik sa magiging maganda ang reception desk sa harap ko? Napangisi si Seraphina. Anong mali? 9 love sa akin. Ako naputol ito. Na may pulang mukha, ako nauutal. Hindi pwede. Imposible. Imposible talaga. Tono ni Seraphina medyo naging dismissive. Mahina. Kahit ano. Iyon ay gusaling 3. Palabas na ako. Pagkasabi niyon ay naglakad siya palapit sa kanya sariling dorm. Sa loob ng dorm, dali-dali ako nakipag-bonding sa mga kasama ko. Ginugol namin ang buong hapon nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Pagkatapos naghilamos, lumabas ako para kumuha almusal. Paglabas ko pa lang ng dorm, ako nag-message si Poseidon. Hoy, senior. Alin may mas maraming magagandang babae sa dining hall umaga. Ang pagpunta sa kolehiyo ay tungkol sa lahat papasok sa isang relasyon pagkatapos ng lahat. Iniisip ang tungkol sa pakikipag-date sa pangalan ng isang tao. Kakaibang bumungad sa aking ulo. Sarap hinga. Agad akong umiling. Ano ba ang iniisip ko? Siya ang campus Diyosa. Bakit siya titingin isang katulad ko? Samantala, sa mga babae dorm, si Seraphina ay kasalukuyang nanginginig kanyang ngipin. Pinandilitan niya ang phone na screen. Naghahanap ng mga babae. Hindi ba ako sapat na para tingnan niya? Pumunta sa kainan bulwagan 3. May naghihintay na sorpresa. Pagka-receive ng message, agad ako nagbago ng direksyon. Ako ay orihinal pagpunta sa dining hall 1. Ngunit dahil ang sabi ni senior may surprise daw sa hall 3, talagang kailangan kong pumunta. Kay Seraphina malamig ang mga mata. Kukunin ko almusal. Ano gusto mo kukunin ko sa iyo din? Kunin ang akin. Bakit biglaan alok? Anong nangyayari? Si Maya noon ganap na nataranta saglit. Ito ay ang unang pagkakataon. Hindi niya mabasa best friend niya talaga. Kay Seraphina hindi nagbago ng kaunti ang ekspresyon. DM na lang sa akin ang gusto mo. Aalis na ako. Umalis siya. Si Maya na nakatayo doon ay ganap na natulala pagpasok ko sa dining hall 3. Marami akong nakitang mga babae gaya ng inaasahan ko ang senior. Grabe ang taste niya talaga. Ang sorpresang ito ay talagang maganda.
Siguradong mas maraming babae dito dining hall 3. Tapos na akong bumili almusal. Nakahanap ako ng upuan na nagpaplano kumain habang nag-enjoy ako sa view. Biglang, may babaeng pumasok sa pinto. Kanya mahaba ang buhok na nalaglag sa likod niya na parang talon, bahagyang umuuga. Ang manipis ang kagandahan ng kanyang mukha, agad itong nahuli atensyon ko. Siyempre, hindi lang iyon ako. Nandoon ang lahat ng nasa dining hall na akit din sa kanya. Teka, bakit siya dito? Medyo nagulat ako. Sa totoo lang, hindi naman ganun ka-weird nung naisip ko tungkol dito. Sabi ng senior meron maraming dilag sa bulwagan 3. I guess even kumakain ang campus goddess sa hall 3. Nakita ako ni Sarapina na nakaupo sa kanto agad. Natagpuan ka sa ilalim ng tingin ng karamihan. Naglakad si Sarapina dumiretso sa table ko at umupo. Dumating para tumingin sa mga babae. Ha? Sabi ni Sarapina malamig. Ang soy sulok sa aking bibig halos mabulunan ako. Senior, kamusta alam? Napabilang ang mukha ni Sarapina medyo pula. Nakatitig ka sa akin simula nung pumasok ako. I can tell exactly ang iniisip mo. Naguguluhan akong tumingin. Ano bang nangyari sa'yo? Nasa masama ka ba mood? Sinaman ako ng tingin ni Sarapina. Galit na galit may galit. Kapag may darating manloko, paano kaya ako nasa mabuting kalagayan mood? Niloloko kanino? Mababa yan. Binigyan ako ni Sarapina ng masamang tingin. Ay ganito kakakapal o ikaw lang peke ito? Ako ay lubos na nataranta. Hindi nasisiyahang nagsalita si Sarapina. Nakuha na namin ang certificate. Darating sa dining hall 3 para lang mag-check out mga babae. Hindi ba iyon binibilang bilang intensyon manloko? Natigilan ako saglit. Ikaw ba niloloko ako? Di ba nagkasundo na lang kunwari kasal tayo? Sarapina nagsimulang maglaro ng pipi. Magkunwari may asawa. Kailan ko pa nasabi yan? Kami pinag-usapan ito noon. Napa-arko si Sarapina perpektong kilay. Ang boses niya ay may halong isang mapaglarong panunukso. Ay ang sertipiko naging peke tayo noon. Ito ay puno legal standing. Alam mo na. Ako sa wakas na pagtanto na ako ay inakay sa paligid ng ilong. Saka ano ba talaga ang ibig mong sabihin ito? Tapos na akong kulitin ka simula nung ikaw sabi niya pretend marriage lang daw. Pagkatapos natural hindi ako makikialam sa iyo buhay. Pansamantalang tanong ko. Sa totoo lang. Pero dahil taglay namin ang kasal na ito sertipiko at pangalan na hindi ka pinapayagan upang makahanap ng isang kasintahan bago ang diborsyo. Ang paghahanap ng kasintahan habang kasal ay panloloko. Immoral ang loob. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Nasa utak ko problema sa pagproseso nito. Ganun ba gumagana? Naramdaman kong parang ako brainwashed. Kaya walang paraan ito. Hindi perpekto ang kolehiyo kung walang relasyon. Ang mga sulok ng Serafines bahagyang nakaawang ang bibig. May isa ibang paraan. Sumenyas siya gamit ang kamay niya. Halika dito. Inilapit ko ang tenga ko kanya. Marahang dinala ni Sarapina ang kanyang mga labi. Malapit sa tenga ko, naamoy ko ang mahina, nakakapress kong halimuyak na nananatili kanya. Ang tono ni Sarapina ay naging hindi ka panipaniwala malumanay. Pwede mo naman akong i-date palagi. Aking ang mga tainga ay naging maliwanag na pula agad. Senior, seryoso ka ba? Ang puso ko hindi titigil sa karera. Nagbigay si Sarapina ng pilyong tawa. Biro lang. Naghahanap sa nagniningning na tumatawa na si Sarapina sa harapan ko.
Halos mawala ang pagkakahawak ko sa akin tasa ng soy milk. Ako ay ganap na nilalaro. Para sa akin ba itong almusal? Casual na tanong ni Sarapina. Ako lang iiling-iling na sana ako, pero natapos ko tumango sa halip. Salamat para sa almusal, Junior. Kasama niyan, kumuha ng almusal si Sarapina at naglakad off. Idiniin ko ang isang kamay sa aking puso. Iniisip kung paano na lang si Sarapina sumandal sa tenga ko. Ang sinabi niya, may lumalabas ang puso sa dibdib ko. Ako ipinikit ko ang aking mga mata at ang eksena mula sa lamang ngayon na puno ang isip ko. Ano ang nangyayari sa akin? Nahuhulog na yata talaga ako kanya. Bumalik na ako sa dorm. Ang pagpasok ko, tumunog ang phone ko isang abiso. Kaya, kumusta ang mga babae sa dining hall 3? Hindi talaga ako tumingin. Ako ginugol ang buong oras sa pagtingin sa aming Diyosa ng campus. Ano sa tingin mo sa kanya? Ilang sandali akong nag-isip. Sa tingin ko siya ay napakarilag. Deserve niya talaga ang titulo ng Riverside's number 1 kagandahan. H. So, gusto mo ba siya? Ako naisip na si Poseidon ay hindi isang tagalabas. Naging mabuti siya sa akin. Pagsasabi sa kanya kung ano talaga ang naramdaman ko. Mukhang okay. Upang maging honest senior, gusto ko talaga siya ay maliit. Sa tuwing nakikita ko siya, nakukuha ko iyon karera ng damdamin ng puso. Ngunit siya ang Diyosa ng campus. Ang posibilidad ng kanyang pagkatao medyo mababa ang interesado sa akin. Isang malabo sumilay ang ngiti sa labi ni Sarapina. Ikaw tulad ko, ngunit hindi ka maglakas loob na sabihin ito sa akin mukha. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya ang puso niya hindi ka pani-pani walang matamis. Mula kay Sarapina dumating sa Riverside. Hindi mabilang na tao ay nagtapat ng kanilang pagmamahal sa kanya. Gusto niya never felt a thingy. Ngunit nabuo ang aking mga salita na mumula ang mukha niya sa mainit na liwanag. Ngayon na alam ni Sarapina na may nararamdaman ako sa kanya. Hindi niya maiwasang mapaungol sarili niya. Tis-tis. Sarapina frost tumatagal ng serif sa isang hamog na nagyelo. Simula nung ginawa napakasama mo, gustong mang-asar ganyan ang junior mo. Teka. Ako noon laging ganito kasama. Sa susunod na araw habang freshman orientation. Sa wakas oras ng pahinga. Tanong ng instructor ang bawat isa upang gumanap ng isang talento upang buhayin ang kapaligiran. Susunod, turn ko na gumanap. Nagpasya akong kumanta ng isang kanta. Ay isa sa iilang talent na naramdaman ko talaga tiwala sa. Habang nagsimula ang saliw para maglaro, tumahimik ang buong pulutong. Malalim at puno ng laman ang boses ko damdamin. Nagdadala ng pakiramdam ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ito ay ang pakiramdam ng sirang puso. Sa hindi kalayuan, Sarah, ang gandang kumanta ng lalaking ito. Hindi naman kahit hate ang gabi, at nahuhuli na ako damdamin. Kahit na si Maya ay hindi pa nasa isang relasyon. Naririnig ito kanta ang nagparamdam sa kanya na pupunta siya sa pamamagitan ng breakup. Nakita iyon ni Sarapina si Maya ay nakalubog pa rin sa musika. Lihim niyang pinunasan ang isang luha sa gilid ng mata niya. Kinabukasan sa campus confession wall, ilang mga video sa akin kumakanta ang lumitaw. Mga admin, tulungan niyo po ako hanapin ang lalaking ito. Ang boses ng lalaking ito nakakamangha. May nakakakilala ba sa kanya? Pwede may nagbigay sa akin ng contact info niya. Samantala, ako ay kasalukuyang iniihaw sa isang piraso ng uling sa pamamagitan ng araw. Ako kinasusuklaman ko ang sarili ko sa katotohanang iyon noon orientation.
Hindi naghimala ang mga binti ko magpasya na masugatan. Habang ang lahat ay nakatayo sa atensyon sa ilalim ng nakakapasong araw. Isang batang babae na may payong lumitaw sa field. Nakasuot siya ng puting ethereal sundress. Mukhang isang bumaba ang anghel sa lupa. Naglakad siya tahimik sa pinakaharap ng stand at umupo. Di ba si Serafina yun, Frost? Ang campus goddess talaga nanonood ng mga drills. Ang mga freshmen na ito ay sobrang swerte. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan sa chismis. Break time sa wakas dumating. Naramdaman ko talaga na patingin sa akin si Serafina. May naramdaman ako nandito siya para sa akin, pero ako ayoko ipakita. Paano kung ako pagiging narcissistic lang? Sumandal si Barnaby over, isang admiring expression sa kanyang mukha. Banal na kalokohan. Seryoso si Serafina, masyadong maganda. Kung sino man ang maging kanya, dapat niligtas ni boyfriend ang mundo at kumain ng mga nakaraang buhay. Inilibot ko ang paningin ko sa kanya. Maaari mo bang subukan na magkaroon ng isang klase tulad ko? Teka, bakit pakiramdam ko naging siya nakatingin sa direksyong ito ang kabuuan oras? Hindi siya makatingin sa akin, tama ba? Narcissistically stroke si Barnaby sarili niyang mukha. Isang batang babae na may nakapusod na kasuot ng school uniform palda naglakad papunta sa ikapitong unit sa ilalim niya payong. Nakalak ang tingin niya sa akin, nakaupo sa likod at naglakad diretso sa akin. Excuse me, pwede ba makuha ang iyong contact info? Tinuro ko aking sarili. Nagtatanong sa pagkalito bilang ang nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa paligid namin. Naglaro pa si Barnaby ng wingman. Dumating siya lahat ng ito sa init upang hilingin para sa iyong numero. Ibigay mo, bigla kong naramdaman a chill down my spine. Ako agad tumingin sa senior na nakaupo sa harap ng stand. Ang mga sulok ng may tipid na ngiti ang kanyang bibig. Hindi. Ito ay isang malamig na ngiti. Naalala ko ang salitang siya ay sinabi sa akin. Ito ay binibilang bilang pagdaraya habang kasal. Oh, sorry. It being talagang walang asawa. Natigilan ang dalaga lugar. May asawa na ako. Nagmamadaling lumapit si Leo, makinis na bagay. Hindi. Siya actually medyo baliw sa ulo. Huwag mo siyang pansinin, senior. Bakit hindi kunin ang aking numero sa halip? Ako ay isang medyo magaling singer din. Umiling ang dalaga. Ako ayoko sa mga lalaki na masyadong makukulit. Pagkasabi niya nun ay umalis na siya. Barnaby, hindi ko maiwasang matuwa. Bin Polka. Sino ang maghahangad ng stick figure na katawan? Pinaglingkuran ka ng tama. Haha. Nagnakaw ako ng tingin at nakita ko ang mukha ni Serafina bumalik sa dati nitong lamig. Ano ang nangyayari? Medyo nataranta ako. Ganun siya malamig at malayo kapag may mga tao, pero kapag kami lang, siya talaga medyo madaldal. Sa totoo lang, wala ako intensyon na ibigay sa babaeng iyon ang contact ko impormasyon. Hindi man lang namamalayan. Inangkin na ni Serafina Frost a lugar sa puso ko. Feeling ko tuloy gusto rin ako ni Serafina. Pero natatakot ako. Natatakot na kung gagawin ko ang hakbang na iyon, ito ay magtatapos tulad ng huling pagkakataon. Habang ako nawala sa aking pag-iisip, tumayo si Serafina, tumayo mula sa kinatatayuan. May hawak siyang bote ng tubig. Naglakad siya papunta sa ikapitong unit at inabot sa akin ang tubig. Paano mo nalaman na wala akong dala tubig? Walang pakialam na sabi ni Serafina. Ito ay para sa iyo. Kinuha ko yung tubig mechanically. Blanko ang isip ko. Kahit na mayroon kaming sertipiko ng kasal.
I'm fully aware na hindi tayo magkasama sa anumang tunay na kahulugan. Dagdag pa, si Serafina ay ang diyosa ng yelo ng Riverside, hindi maabot Reyna. Yung tingin na binibigyan niya ako ng tubig. Sa harap ng lahat ng taong ito, hindi ako kailanman ay maglakas loob na isipin ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Serafina, pero nakita kong namumula ang pisngi niya bahagya. Ito ang unang pagkakataon na siya binigyan ng tubig ang isang lalaki. Lalo na sa harap ng napakaraming tao. Salamat, nakatatanda. Hindi tumitigil ang pagtibok ng puso ko. Pagkatapos bigyan ako ng tubig, Serafina umalis agad. Napatingin ako sa bote sa aking kamay. Nagsimula ang tahimik kong puso gumalaw. Ang ibang freshman na nanonood ay natulala. Ano ang relasyon sa pagitan yung dalawa? Bakit ang campus goddess bigyan siya ng tubig? Yun ang number 1 kagandahan sa Riverside. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga mata na puno ng selos at hate were staring daggers at me. Leo tumingin sa akin na nagtataka. Ano ang deal? Wala ka sa merkado at kasama ang diyosa ng campus. Hindi nakakagulat na hindi mo gagawin ibigay mo sa ibang babae ang iyong numero. Ako pag-alit na sagot nito. Paano kaya si Serafina kailanman maging sa akin? Ni hindi ko nga siya kilala. Siyempre, paanong hindi ko malalaman Serafina? Literal na kasal na kami papel. Ayaw ko lang makuha nila ang maling ideya. Nagde-date talaga kami. Hindi pa rin ako sigurado kung si Serafina ba talaga ganyan ang nararamdaman ko. Oryentasyon natapos kaagad at ang Mid-Om Festival dumating na ang break na hinihintay ko. Habang nagdedebate ako kung gagawin o hindi umuwi ka, pinadalhan ako ni Tia Fina ng pin lokasyon. Gusto ni Dad na manatili ka rito. Ano ang nangyayari? Medyo nawala ako. Ako sinuri ang lokasyon. Ito ay isang napakalapit ng apartment complex universidad sa Riverside. Pwede ba ang tatay ko bumili ng lugar para sa akin? Dinismiss ko yun naisip agad. Siya lang siguro nirentahan ito. Nakarating na ako sa apartment gusali. Pagdating ko pa lang sa pinto, at bago pa man ako makatok, ito na binuksan. Lumakas ang pinto, at nakatayo doon ay isang breathtakingly magandang babae, Gfina. May suot siya isang manipis na silk nightgown at shorts. Kanya buong display ang magandang figura, iniwan akong nakadilat. Kanyang porselana balikat, binti, at paa. Niyugyug ko ang aking ulo at para itapon ang maruruming iniisip. Senior, dito ka rin ba nakatira? Pumasok ka. Ang mga tsinelas ay nasa rack ng sapatos. Serafina mukhang kalmado. Hindi niya ako sinagot tanong agad. Nagmadali akong pumasok at sinuot ang tsinelas. Ito ay isang medyo marami, hindi ba? Napatingin ako sa pink tsinelas sa paa ko. Nagkaroon pa sila ng isang pattern ng kuneho sa kanila. Sinulyapan ko mga paa ni Serafina. Well, ang kanyang tsinelas. Pareho sila ng style. Maliban sa kanya ay asul. At ang pattern ay isang malaking masama lobo. Isa ba itong matching couple set? Aking nasusunog ang mga pisngi. Senior, wala ka pa sinagot pa kita. Bakit ikaw dito? Nagkibit balikat si Serafina. Ako ay naging dito saglit. Ako ay nanirahan dito para sa 1 taon. Teka, tumira ka na dito ng 8 taon. Pinaupahan ba ako ng tatay ko? Siya binili para sa'yo. Siya binili niya ito para sa ako. Kailan pa naging ganito kabait ang tatay ko ako? Siya yung lalaking nagsabi sa'kin bawasan ang allowance sa kalahati kung ako hindi nagpakasal. Tuwang-tuwa ako. May sariling bahay bago pa man lang makapagtapos. Teka, hindi tama yan.
Kung binili ng tatay ko para sa akin itong bahay, bakit ka nandito? Naglaro ang mahinang ngiti sa labi ni Seraphina. Dahil ito ang bridal home namin binili ni Papa para sa amin. Bahay ng kasal. Humadyat-dyat ng mahina si Seraphina. Kami nakasal sa papel. Hindi ba ang tatay ko ang tatay mo ngayon? Pamilya tayong lahat. Sa wakas nag-click. Ito ang wedding house ni Mr. Bumili si Frost para sa aming dalawa. Nakatingin sa matagumpay ng ngiti ni Seraphina. Napalunok ako ng mariin. Naramdaman ko na meron ako pumasok sa lungga ng lobo. Tanging ang lobo ay isang magandang babae. Kailangan mong manatili dito tuwing weekend mula ngayon. Sa panahon ng ang linggo ay maayos din. Siyempre, ako ay medyo nalilito, ngunit sa loob ko ay higit sa gusto. Bakit? Nagsuot si Seraphina isang karumal-dumal na gawa. Meron ka ba talaga puso na hayaan ang iyong asawa na manatili sa ganitong malaking mag-isa sa bahay? Nagtapos siya ng isang kumurap ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Ay hindi ito ay dapat na maging isang pekeng kasal. Bakit ay mga bagay na patungo sa gayong kakaiba direksyon? Fine. Tumango ako, tumingin yung malalaking inosenteng mata. Ako lang hindi mahanap ang mga salita upang sabihin hindi. Tsaka, may nararamdaman talaga ako sa Seraphina. Nagtaas ng kilay si Seraphina. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang paligid ng aming tahanan. Upang maging honest, with her calling it a bridal bahay. Talagang nagsimula ang pakiramdam na kami ay talagang kasal. Well, technically kami ay. Ang sertipiko ay totoo pagkatapos lahat. Mabilis akong natangay ng apartment. Partikular na kwarto iyon itinakda bilang gaming room. Mga PC, itinakda ko ito partikular para sa iyo. Gusto mo ba? Ang mga graphics card ay RTX 490s. Huwag mag-alala tungkol sa specs. RTX 490. Ako hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napatakbo ako at dahan-daang hinaplos ang kagamitan. Ako ay naging gamit ang gaming laptop sa paaralan, na ay karaniwang isang kompromiso. Hindi ko inaasahan na mayroong isang nakatuong paglalaro room dito. Pabayaan na may ganitong high-end gamit. Sino ang mananatili sa mga dorm sa weekend pagkatapos nito? Mas gusto ko mamatay sa kwartong ito, excited kong sabi. Ako maaaring maglaro sa kanilang dalawa. Seraphina, pinandilatan ako ng mata. Yung isa ay akin. Ano ang iniisip mo? Siya talaga gustong sipin ang walang pakialam na lalaki na ito. Hindi ba obvious kung bakit dalawa mga computer? Bobo. Bobo utak ng baboy. Teka, naglalaro ka ba? Nakatingin sa akin nag-aalinlangan na mukha, nagpout si Seraphina. Ako maaaring crush ka ng lubusan. Pinalabas ko ay nakakawalang tawa. Senior, hindi ako nagyayabang. Pero kung matatalo mo ako sa akin pinakamahusay na laro, ako ay makikinig sa kahit ano sa iyo sabihin sa bahay na ito. Kahit ano gagawin ko sa iyo gusto. Ang sulok ng bibig ni Seraphina nakakulot. Sinabi mo. Hinawakan niya siya pinky finger para magsimula ng pinky swear. Natawa ako. Bata ka ba? Isang pinky swear. Kahit na sinabi ko iyon, gumagalaw ang kamay ko pasulong ng katutubo. Napakalambot. Ay laging ganito kalambat ang mga kamay ni Senior. Kaya ko pakiramdam ko uminit na naman ang mukha ko. Bakit ginagawa parang pamilyar ang eksenang ito? Miniting ko ang aking kilay. Parang nakita ko na talaga nangyari ito sa isang lugar dati. Ngunit ako lang hindi ito may lalagay ng hindi namamalayan. Nag-interlock ang mga daliri ko kay Seraphina maliit na kamay. Namula ang mukha ni Seraphina pula.
At siya ay nagtanong sa isang malambot, banayad boses. Anong meron? Gusto mo ba hawak mo ang kamay ko? Putol ko bumalik sa realidad at dali-daling pumasok. Hindi. Sorry, Senyor. Hindi ko ito ginawa sa layunin. Inabot ni Tia Fina at hinawakan ang mukha ko. Senyor lang ang tawag sa akin ay mabuti. Hindi na kailangang idagdag ang huli ko pangalan sa bawat oras. Ano ang mali sa iyong mukha? Nasusunog ito. Ako wala lang. Baka kasi sobrang init dito. Tulad ng nagulat na maliit na kuneho. Nag-scrambled ako sa banyo para buhusan ako ng tubig mukha. Naghilamos ako ng mukha at huminga ng malalim hininga. Pinagsasabay lang ng mga daliri kanya. Namumula ang mukha ko nang hindi mapigilan. Ito ang unang pagkakataon na napunta ako malapit ito sa isang babae. First time ko nagkaroon talagang humawak sa kamay ng babae. Sarap na nagbigay ng pilyong tawa. So, ikaw talaga are just a pure innocent boy, di ba ikaw? Namula ako at sinubukang magpaliwanag. Ano ang pinagsasabi mo? Ito ay isang medyo bar dito. Ipagpatuloy mo ang pagsasabi sarili mo yan. Mahilig ka talagang makatouch ang kamay ko, di ba? Sarap na arch kilay, nakatingin sa akin ng mapaglaro kumikinang sa kanyang mga mata. Ibinoling ko ang ulo ko palayo, pulang-pula ang mukha ko. Hindi ko ginawa. Dahan-daang lumapit sa akin si Sarapina at ikinawit ang daliri niya sa ilalim ng baba ko. Kalokohan freshman, hindi mo man lang alam kung paano ka sinungalingan. Kung gusto mong hawakan ang iyong senior's kamay, sabihin mo lang. Kasal na kami pagkatapos lahat. Sa ngayon, pulang-pula na ang mukha ko pababa sa leeg ko. Hindi ako naglakas loob na makilala siya. Bumilis ang tibok ng mga mata at puso ko. Napakunot ang mga sulok ng bibig ni Sarapina pataas. May libangan ba siya ng aasal sa mga inosenteng lalaki? Maliit na kuneho freshman. Siya ang malaking masamang lobo darating para sa iyo. Sakto namang isinara ko ang aking mata. Naghahanda na hayaan siyang gawin ang anumang bagay gusto niya kasama ako. Napagtanto ko si Sarapina, hawak-hawak niya ang phone niya at kumukuha ng picture sa akin. Hindi niya napigil ang tumawa. Paumanhin, ang ekspresyon na iyon ay masyadong nakakatawa. Para akong isang tupang dinala ang patayan. Pagkatapos kumuha ng litrato, winagayway niya ang screen sa harap ko mukha. Nakita ko ang sarili ko sa larawan sa gitna yung walang magawang ekspresyon. Nagkaroon ng isang tiyak na pahiwatig ng kasiyahan. Ang larawang ito ginawa akong parang total creep. Ginawa ko isang masakit na mukha at nagsusumamo. Nakatatanda, nakikiusap sa iyo, mangyaring tanggalin ito. Sarapina nagbigay ng masamang ngiti. Maliit na kuneho, iyon depende sa ugali mo. Tulong. Sino sa lupa na tinatawag na Sarapina Frost na si Ponjosa? Gusto kong umiyak. Siya ay karaniwang isang babaeng delinkwente. Okay. Napakarilag babaeng delinkwente. Kung mananatili ako eto, sisilipin ba niya ako habang ako shower? Ano ang iniisip mo? Ikaw mukhang nag-e-enjoy ka sa konting yan pantasya. Anyway, saan ang kwarto? Ako mabilis na iniba ang usapan. Hindi ba ako pakita lang sa'yo? Kumunat ang noo ko. Teka, kaya maghintay. Ngunit pagkatapos ng iyong paglilibot, mayroon isang master bedroom na lang ang natitira. Huwag sabihin gusto mo akong matulog sa paglalaro silid. Medyo na-excite talaga ako ang kaisipan. Natutulog sa isang silid na may sulit ang 4,900 ring. Ngumiti sa nanlamig ang mukha ni Sarapina. Kamukha niya gusto niyang iluwa sa akin ang inumin niya.
Paano hindi pa rin ba niya makuha ito pagkatapos niyang gawin naging malinaw na ito? Tumango si Seraphina. Ang walang kama ang gaming room. Saan matutulog ka na ba sa sahig? Saka saan ako matutulog? Hindi ka makakaasa matulog ako sa sofa sa sala, pwede ikaw. Kumilos si Seraphina na parang nasa totoong dilema. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Ako hulaan dahil walang ibang pagpipilian. Kakailanganin mo lang na makibahagi sa silid ako. Pagkarinig ko nun, agad akong winawagayway ang aking mga kamay. Hindi iyon kailangan. Talaga, hindi ako nahihirapan, gusto mo yan. Natutulog sa iisang kama bilang kanya. Nakakagigil ang iniisip, pero gentleman ako. Paano ako kukuha advantage sa kanya ng ganon? Seraphina iritadong sambit. Kung sasabihin ko sa iyo matulog ka na dyan, matulog ka na dyan. Siya ay nagkaroon, halos inilatag ito para sa kanya sa isang pilak na pinggan. Ang tanga ba talaga hindi nakakakuha ng pahiwatig? Hindi ko inaasahan her para magalit, walang magawa kong sabi. Fine, mananatili ako. Sinaman ako ng tingin ni Seraphina. Masyado kang miserable dyan. Ano ang may ganyang mukha, di ba baby? As if siya ay hindi ang nagsasakripisyo. Siya ay ang numero 1 kagandahan sa Riverside. At dito siya tinanggihan nito lalaki. Hindi naman sa tinatanggihan ko siya. Sa paningin ko lang, Seraphina ay sagrado. Ayokong madungisan kanya. Ako ay nasa bingit ng luha. Lahat tama, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Halika dito. Sumenya si Seraphina gamit ang kanyang mga mata. Masunurin akong naglakad. Siya ay malumanay tumayo sa kanyang mga tiptoes at bahagyang hinaplos buhok ko. Naging matamis ang boses niya. Huwag maging malungkot. Maging mabuting bata ka lang at makinig ka ako. Okay. Halos hindi ko na napigilan ang sarili ko mula sa pagyakap sa kanya. Masyado siyang cute. Hindi ako nalulungkot, paliwanag ni Seraphina matyaga. Hindi inayos ang lugar na ito sa akin. Ginawa ng tatay ko. Nakatakda na ang lahat para sa isang mag-asawa, tulad ng tsinelas at mga gamit. So, hindi ba normal na isa lang ang kwarto? Bukod, kung hindi ako nagrereklamo sa aking reputasyon, ano ang kinakatakutan mo? Unless may pinaplano ka, kung hindi, hihiga lang kami sa kama at gagawin wala. Hanggat mayroon tayong malinaw konsensya, ayos naman tayo, diba? Parang ako masway sa kanyang loika. Ito ay totoo. Kahit magka-room kami, basta kami pinanatili itong inosente. Gagawin ng ating mga budi maging malinaw. Para akong maliit na kuneho pinangungunahan sa mga bilog ng malaking masama lobo. Si Seraphina Frost iyon. Malalim down, siguradong gusto kong matulog ang parehong silid sa kanya. Ang ganda niya at malambot kung tutuusin, ngunit wala akong magandang dahilan. Kakabigay lang ni Seraphina kasama ko ang isa. Talaga bang itinakda ng tatay mo ito na ba? Medyo tanong ko pa, may pag-aalinlangan. Karaniwan ang mas lumang henerasyon hindi marunong magsama-sama ay gaming room. Sabi ni Terahina kasama ganap na katiyakan. Magtiwala ka sa akin. Kapag mayroon I ever lied to you. Napakurap siya malaki. Tapat na nakatingin sa akin. Sa loob-loob, iniisip niya, ako ganap na nagsisinungaling. Ginawa ko ang lahat ng ito layunin. Gusto ko pa siyang tanungin. Nakipaglaro siya sa akin minsan sa bagay na pekeng kasal. Sino ang nakakaalam kung siya nga niloloko na naman ako? Pero nakatingin sa kanya sincere na titig. Hindi ko maiwasan maniwala ka sa kanya. Marami pa tayo oras. Naglalaro ako ng ilang round.
Gumawa kami ng isang tumaya kanina. Kung nawala ako, kailangan kong gawin kahit anong sabihin niya. Oras na para magpakita sa tunay kong talento. Bilang isang FPS prodigy, naglaro kami ng ilang round. Tinitigan ko ang screen sa kabuoang kawalang paniwala. Hindi pwede. Nakatatanda. Siguradong nanloloko ka. Sa ang aking ganap na pinakamahusay na laro, nakukuha ko nilalaro ng isang babae na parang easybot. Ako matigas ang ulong nagdahilan. Ang pakay ko lang off ngayon. Maswerte ka. Ginawa ni Sarapina ang cute ng mukha ko. Malaking magandang scrub. Taya ay taya. Mula ngayon, kailangan mo na makinig ka sa akin sa bahay na ito. Gumawa ako ng isang maasim na mukha. Sige, sumuko na ako. Sarapina ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Kailangan mo magsumbong ka sa akin bago ka lumabas. Meron isang susi lang ng bahay, at ako pinapanatili ito. Bawal magdala ng ibang tao tapos na. Kung gusto mong sumama, meron ka para sabihin muna sa akin. Naintindihan mo. Binigyan ko siya ng kunwaring saludo. Oo, senyor. Sarapina tumingin sa kakatawa kong pose at hindi niya napigilan ang tawa niya. Maliit ang cute ng rabbit. Hindi gusto ko talaga para kainin siya. Senyor, ano naman hapunan? Dapat ba tayong mag-order ng takeout? Ako biglang may problema. Sino noon magluluto? Kaya ko lang gumawa piniritong itlog at sinangag o mga dosenang iba't ibang lasa ng instant. Pansit. Napangiti ng mahina si Sarapina. Gagawin ko magluto. Nabigla ako. Senyor, alam mo paano magluto? Ayos lang. Ito ay nakakain. Alam ko ng kaunti. Siya talaga medyo nag-enjoy sa pagluluto. Siya madalas gumugol ng oras sa pagsasaliksik ng iba't ibang mga recipe online. Maaari mo ring sabihin na ito ay isa sa kanyang mga libangan. Gayunpaman, siya ay palaging niluto lamang para sa kanyang sarili. Siya ay hindi kailanman gumawa ng pagkain para sa ibang tao noon. Ito ay ang kanyang pinakaunang pagkakataon na magluto para sa ibang tao at binigay niya iyon unang pagkakataon. Ang layo sa ito, Oblivious Jr. Tinignan ni Sarapina ang orasan at nakitang malapit na ang oras. Maghintay ka dito. Ako ay magsisimula na ng hapunan. Kailangan mo ba kamay? Kakayanin mo ba ang lahat mag-isa lang? Senyor, umiling-iling si Sarapina kanyang ulo. Hindi na kailangan. Hindi mo pa nagawa ito dati. Kung papasok ka, ikaw na lang hamarang ka sa daraanan ko, nahihiya kong sabi. Lahat tama, kung gayon. Good luck, senyor. Pupunta ako magputol ng prutas para sa iyo. Hinayaan ni Sarapina isang mahinang tawa. Paano naging si Luke mas cute pa sa paglaki niya? Siya talaga gustong guluhin ang kanyang buhok. Naramdaman niya ang isang medyo natulala sa panandaliang sandali. Naramdaman parang sila ay tunay na isang pares ng bagong kasal. Hinahain ang hapunan. Hapunan handa na. Tawag ni Sarapina. Tumingin ako ang mga pinggan sa mesa at ang aking bibig nagsimulang magdilig agad. Bawat isa bagay ay isang bagay na gusto kong kainin. Paano alam mo bang mga paborito ko ito? Nagtatakang tanong ni Sarapina na may kasamang proud huff. Huwag masyadong puno ng sarili mo. Hindi ko alam. Nangyari lang ako para maramdaman ang paggawa ng mga ito. Nakatingin sa kanya nag-iisip ng kawalang interes, hindi ko maiwasan ngumiti. Nagsisimula na akong maging sigurado maaaring mayroon talaga si Senior Frost feelings for me. Though hindi ko alam bakit. Alam kong may gusto ako sa kanya, masyadong. Senior, kukuha ako ng bigas ikaw.
Dali-dali akong lumapit para tulungan siyang maglingkod ang bigas. Isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw ang mukha ni Sarapina. Talagang medyo siya maalalahanin. Ang lahat ng mahirap na trabaho ay hindi para sa wala. Maya-maya, ang 2 mangkok ng kanin ay handa na. Siya Senior ang nakakauna kumagit. Naglagay ako ng 1 piraso ng ekstrang tadyang kay Sarapina. Sandaling natigilan si Sarapina. Bahagyang namumula ang pisngi. Minsan nakita ko siya kumagit ka. Sinimulan ko ng maghukay mabuti. Nang walang pagmamalabis. Ang mga ito ay ang pinakamagandang matamis at maasim na tadyang na mayroon ako natikman. Mas mahusay kaysa sa gawain ng mga profesional na chef ng hotel. Nagsalita ako mula sa sakaibuturan ng aking puso. Naramdaman ni Sarapina a surge ng lihim na kagalakan. Ngunit iningatan niya siya perpektong binubuo ang ekspresyon. Ikaw ba ganyan kagusto? Mahal ko ito. Pagkatapos ay gagawin ko magluto para sa iyo araw-araw mula ngayon. Isang nahihiyang ngiti ang ibinigay ni Sarapina. Ang tingin ko lamambat ng kaunti. Isang mahiyaing senior na si Frost talagang masyadong cute para sa mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tanong ni Sarapina, "Pwede ka bang kumain ngayon?" Mabilis kong nilunok ang kanin sa bibig ko. I think so. Bakit inabot ni Sarapina ang kanyang mangkok, na kalahating puno pa, sa akin? Tapusin mo na ito para sa akin. Hindi na ako makakain. Hindi ko gustong masira. Pinagsilbihan ko siya 1 mangkok kanina. Kahit hindi naman umaapaw, hindi pa rin niya natapos ito. Wala siyang masyadong malaki gana sa pagkain. Tatapusin ko ito para sa iyo. Aking uminit ang mukha. Kasalanan ko ba ang paglilingkod sobrang dami ng bigas in the first place? Ito tiyak na hindi maaaring maging kasalanan ng senior. Kaya, kailangan kong ayusin ang sarili kong pagkakamali. Ngunit ang naisip na ito ay Rice Senior had nakakain na mula sa ginawa kong pagtalikod matalo ang pula. Indirect kiss ba ito? Ako kinuha ang kanyang mangkok, nagsimulang kumain, kumuha maliliit na kagat. For some reason, naramdaman ko parang natikman ang kanin at mangkok ng senior mas maganda sa akin. Ito ay mas matamis kaysa sa akin. Nagmadali akong kontrolin ang aking ekspresyon, natatakot na maisip niya ako ay isang pervert. Matapos ang pagkain, nagpusa akong maghugas ng mga pinggan. Nagplano ako na maglaro pagkatapos. Ngunit tinawag ako ni Sarapina para manood ng palabas kasama siya. Hindi ko ginawa mag-alinlangan. Unconsciously, nagsimula na ako para sundin ang bawat kapritsyo niya. Ang sofa noon medyo malaki. Hindi direktang umupo sa tabi sa kanya noong una. Napakunot ng noo si Sarapina bahagya. Lumapit ka. Mabilis akong nag-squat tapos ang kwitan ko. Umupo kaming dalawa sa gitna ng sofa. Kahit naging kami napakalapit, hindi talaga kami nakasandal laban sa isa't isa. Napakabango niya. Likas bang mabango ang katawan niya. Pagiging sa malapit sa kanya, naamoy ko siya mahinang natural na amoy. Ito ay isang nakakaaliw na aroma. Ito ay naramdaman halos nakakahumaling. Kung pwede lang, gusto ko talaga para hilahin siya sa mga braso ko at huminga ng malaling hininga para lang mapuno. Ang baga ko sa kanya bango. Senior, ano ang pinapanood natin? Nang makita ang sitwasyon, napangiti si Sarapina. Isang K-drama. Isang K-drama. Hindi ko pa napanood yung mga nauna. Nakita lang yung mga viral recap video online. Aba, bakit hindi sila magkasama pa? Sobrang namuhunan ako at sabik na katutubo kong sinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sarapina sumulyap sa akin. Oo,
Sorry. Napagtanto ko ang ginagawa ko at sinubukang humingi ng tawad. Napangisi ulit si Sarapina. Boses niya panunukso. Ayos lang. Kung pagod ka, ikaw maaari mong ihiga ang iyong ulo sa aking kondongan. Tumitingin sa ang kanyang makatarungan. Payat na mga binti. Lumingon ang mukha ko maliwanag na pula sa isang iglap. Hindi ko kaya kahit isipin kung gaano komportable ang mga binti magiging. Pero nagawa kong pigilan sarili ko. Tumingin sa akin si Sarapina ng ngiting pang-aasar nitong munting kuneho. Ay nagiging medyo nakakakilig. Pinaupo ko si Bolt patayo agad. Hindi naglakas loob na gumalaw isang pulgada. Nagtaas ng kilay si Sarapina. Kung hindi siya gagalaw, ako. Sa susunod na segundo, sa balikat ko, may naramdaman akong kasing lambot bilang seda. At kasabay ng haplos na iyon ay dumating isang alon ng kanyang mahinang halimuyak. Bilang senior, ano ka? Bigla akong nasa isang kabuoang pagkawala. Biglang tumibok ang puso ko. Huwag ka magsalita. Pahinga muna ako dito saglit. Medyo nanginginig ang boses niya. Ito ay mababa at malambot. Isang pamumula ang kumalat sa kanya mukha. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya nakasandal sa balikat ng lalaki. Isa pa unang ibinigay ang layo sa ito, Oblivious Jr. Hindi ako naglakas loob na gumalaw. Ilagay ang kamay mo sa balikat ko. Kay Sarapina napakalambot ng boses. Okay. Kaya, ako nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Yung dalawa sa amin ay parang tunay na mag-asawa. Ang nakayakap ang babae laban sa lalaki balikat habang nanunood ng palabas. Oras lumipad sa pamamagitan ng. Tiningnan ni Tia Tina ang oras at mahina kong sabi. Oras na para mag-shower kama. Maligo ka muna. Ang iyong pajama nasa kwarto. Tumango ako. Nag-shower ako napakabilis. Pagdating sa bilis ng pagpasok ang shower, guys, tiyak na kumuha ng premyo. Senior, tapos na ako. Ganon kabilis. Nagtatakang tanong ni Sarapina. Aking turn. Pumunta ka maglaro sa computer saglit. Pagkatapos ng matagal na panahon, lumabas si Sarapina sa banyo. Basang-basa pa ang buhok niya, nagpapalabas ng sariwang, malinis na amoy. Ang pink niya ang mga pajama ay kumapit ng mahina sa kanyang katawan. Binabalangkas ang kanyang payat na figura. Ako ay natulala sandali. Ito ay hindi lamang dahil mayroon siyang hindi maipaliwanag na kagandahan pagkatapos ng shower. May isa pa dahilan. Nakasuot din siya ng pink pajama. Parehong pajama. Hindi. Sila noon isang matching couple set. Senior ito. Ako napatingin ako sa sarili kong pajama. Sarapina naka-arko ang isang kilay. Ano naman? Ito ba masama bang magsuot ng kapareho ko? Tinatanggihan mo ba ako? Mabilis ako paliwanag. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nakasuot ng parehong bagay tulad ng sa iyo. Well, isang ganap na karangalan. Pinalabas ni Sarapina ay mahinang tawa. Look, ang tanga mo. Siya tumigil sa pagngiti, at ang kanyang ekspresyon naging malamig at lumayo muli. Halika dito at tulungan mo akong patuyuin ang aking buhok. Pero ako hindi marunong magpatuyo ng buhok ng babae. Pagkatapos ay matuto. Ito ay isang maharlikang utos. Oo, kamahalan. Tapos hinawakan ko yung pampatuyo ng buhok. Senior, sabi ko habang pagpapatuyo ng kanyang buhok. Akin talaga ito unang beses magpatuyo ng buhok ng babae. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Sarapina. Ito rin first time kong hayaan ang isang lalaki na tulungan akong matuyo sa akin. Senior, ang bango ng buhok mo. Papayagan kitang sumundo. Hey,
Uy, huwag kang magkamali. Hindi ko may fetish na ganyan. Ayoko talaga. Medyo nalungkot ako. Seniors malinaw na ipinakita ng ekspresyon na hindi niya ginawa maniwala ka sa akin. Sige, tapos na. Ako tumingin sa kanya ng may pag-asa. Ang mukha ko halos humihingi ng papuri, parang bata lang. Sarap na hindi napigil ang tumawa sa loob. Pagkatapos nilagay niya ang isang hitsura ng lubos na pagkagulat. Oh look, napakaganda ng ginawa mo. Well, tapos na. Naririnig ang papuri na iyon, ang mga sulok halos umabot na sa langit ang bibig ko. Ikaw alam na. Pagkatapos ay maaari mo bang tulungan akong patuyuin ang aking buhok araw-araw mula ngayon? Kung tumulong ka ako araw-araw, ang buhok ko ay tiyak magmukhang maganda. Sa sandaling ito, ang aking ngiti ay mas mahirap sugpuin kaysa sa pag-urong. Hindi problema. Mula ngayon, pangunahan ang iyong buhok sa ako. Ako ang magiging tagapag-alaga nito.